Team Nap! Ako po si Nap Sinyeres, taga 2541, kasalukuyang #1 kagawad sa Barangay 763. Tumatakbo ngayon bilang punong barangay. Sa ngayon, meron akong mga kagawad na pakikilala sa inyo. Simula ko na rin sa aming kanan, si Roger Roelio Magnosta, si Maribik Inday Pascual, ang former chairman namin si Carlos Samaniego, Josephine Andanes, and June Navarro. Meron kaming isa pa, actually pahapon na, si Marjorie Navarez. Ang aming chairman SK, asa na? Ito si Belo. And isa pa si Billy Salvacion. Actually siguro meron siyang permission. Diba, tanong ko lang po, ano po yung mga programa ninyo na makakatulong at epektibo sa inyong mga barangay? Well, actually, yung mga proyektong Lion Chairman, tutuloy lang namin. At the same time, medyo may konting pagbabago. Halimbawa, itong kalinisan. No. Pwede mo naman basahin ka? Sige. Itong napakaligtas, sekuridad, 24 oras. Tapos 24 oras na pagro-ronda. At saka 24 oras sa barangay hall. Yun. Pangalawa, napakalinis. No. Although meron na rin naman kami street sweeper, pero siyempre, no, iba na yung talagang kalinisan ng kapaligiran. Pangatlo, yung napakaganda. Napakaganda, maliwalas at magandang komunidad. Ngayon, pang-apat, okay lang ba? Marami? Okay lang. Tingnan mo na dahil. Relax ka lang. Napakagaling. Mga proyekto ng pagbabago para sa bawat sektor ng komunidad. Sa tungkol naman sa senior citizen. Pakikipag-ugnayan namin sa mga healthcare providers para sa tulong medical at libreng medical check-up. Actually, meron na rin to. Gamot namin meron na rin. Kaya lang siyempre, talagang para sa mga i-improve namin. Tapos yung kabataan. Kabataan. Yung pakikipag-partner sa SK para sa sports and recreational activities. Para sa ano yun, sa kabataan. Ngayon, sa kabarangay, pagtatayo ng bagong barangay hall. Pagtatayo namin ng barangay hall. Bakit po? Ano po yung ano lang po yung barangay hall? Well, actually meron kaming barangay hall ngayon sa Esmeralda. Hindi naman para siya. Okay na rin. Kaya lang, siyempre, malalaki namin. Ang gusto namin maging barangay hall yung kasya kaming barangay Agawad, barangay SK barangay plus yung mga 16 ba 16. Gusto namin kasya kami lahat at the same time medyo malawa. Ganon ang So may health center din po ba kayo dito sa barangay mo? Wala kaming sa ngayon, wala kaming health center. Pero ito kalusugan. Hindi, kabuhayan muna. Mga proyektong pang-negosyo na pwedeng salihan ng tao. Sabi salihan ng lahat. Sabi mga kung gusto mo livelihood project, di ba? Ganun. Tapos, konsultasyon namin. Meron kami magkakaroon kami ng libreng medical and legal consultation. No, anytime, 24 hours. Kasi ito, anak ko to. Lawyer siya. At the same time, isang anak ko naman, doktor. Actually, may mga
mga kapitbahay na rin kami nagpapakonsulta sa anak ko bilang doktor at saka sa anak ko bilang lawyer. May mga nagpapakonsulta na rin. Tapos, itong kaalaman, pagbigay alam ng lahat na mga impormasyon, no? Impormasyon at updates gamit ang social media. Actually, meron na rin kami mga social media at saka Facebook. No? So far sa ngayon, ito pa lang ang mga major namin. Yung the rest, no? Kasi retirado ako Meralco, yung the rest, pagka may problema kasi dyan, tungkol sa Meralco, no, ako na rin ang nag-aasikaso. Instead na umabot ng matagal, at least bibigyan ng servisyo ng Meralco na maagagawa. At the same time, yung mga street light namin dito, kung napupunan nyo, dito pag dumaan kayo ng gabi, itong Meralco street light, puro ongoing yan. Hindi na, pag napunti yan sandali, meron gagawin na ganyan. Yun ang isang ano namin. Sir, bilang isang, halimbawa maluklok po kayo, no, bilang isang kapitan ng barangay. So, ang barangay po natin ay hindi po natin mapiperfect na talagang peaceful. Let's say magkaroon po ng mga problema. Meron po kayong anak na abogado. Meron po kayong payong legal na libre. Meron na. Actually, yung anak ko na nga mismo. Actually, anak ko na nga mismo. Nasimulaan na nga niya eh. Yung mga paralegal. Actually, hindi lang paralegal eh. Pati sa medical eh. And dentist and dental. Kasi yung kapatid ko, dentist din. Wow. Kaya marami na rin nagpapakonsulta sa, lalo-lalo na sa kapatid ko. Kasi ate ko yun, mas maganda. Marami na rin natulungan dito na papagawa ng ito, mga gustiso, ano. Siyempre, tanong ko lang po, bilang isang dating naglingkod na rin sa bayan at sa barangay at ipagpapatuloy pa, ano yung pangunahing problema sa inyong barangay na nais yung solusyonan? Actually, itong number 1 ko, alam mo kung yung peace and order eh. Kahit saan naman siguro peace and order. At pangalawa yung beautification. Kasi malalaman mo talaga yung barangay mo talaga malalaman mo na meron talagang kumikilos pagka walang nawawalaan. Tapos kaliwat kanan tingin nila, maganda, malinis. Nararamdaman talaga nila na merong maganda. Talagang may teamwork ang barangay. Oo, talaga. Teka, Sir man, about sa problema naman natin sa droga, paano mo Sa susolusyonan po? droga, alam mo itong kalye namin, 5 kalye namin dito. Yung former, yung malakas sa lukuyang chairman dito, na na yan eh, na lista niya na lahat. No? At saka marami na rin na rehab. Kaya kung baga dito sa barangay namin, ang droga hindi na masyadong eh. Pero hindi ko naman sinasabing malinis talaga sa droga. Meron pa rin. Meron pa rin. No? Kaya lang hindi zero. Hindi talaga zero ha. Pero ang laki ng pagbabago. Gawa ng Malaki. marami na rin na rehab dito. Kaya ipapagpatuloy na nga lang hanggang totally maging zero. Marami na rin nalagan. Maging drug free itong barangay natin. Ano, ito si Kagawad. Kasi gusto nito, kanina pa siya gusto. Maribik. Kagawad Maribik. Kagawad Maribik, kung sakali nandiyan ka na sa pisto bilang isang kagawad, ano po ang programa mo patungkol sa senior citizen? Sir, bago po ako tumakbo kagawad, nakapaglingkod na rin po ako kahit paano kasi naging leader po ako ng Kabaka as president po ng president po ng 763. Meron na po akong kahit paano ay nakapaglingkod na rin po ako. Tungkol naman po sa senior, ang sa akin lang po yung kasi po meron na po kami mga bedridden. Ang gusto ko pa, kahit pa paano, kami na po yung pupunta sa bahay na magbibigay po ng gamot, kung anong pangangailangan. Yun po yung gusto po namin naisin po yun. Sige naman. Opo, ganun po. At saka yung kagaya po sa mga asa po, naging brigada rin po ako ng Rafael Palma. Yun po yung ng sa Rafael Palma, yung pagtawid-tawid ng bata. Yun din po yung gusto namin na maging masako po namin na maalagaan yung mga bata. Lalo sa pagtawid po, ganun po. Kaya yun ang gusto namin naisin na aming mga kasama na yun po yung paglilingkuran po na namin sa senior ma'am po at sa mga bata. Yun po yung priority po namin. sir, pangalan niyo sir? Bilang SK.
Unang-una po sa kabataan po, nawala po kasi yung para sa kabataan dito sa barangay namin. Kaya po, pag ako po yung pinalad po bilang estate chairman, gusto ko po mabalik yung mga pagkukulang na nawala sa kabataan, lalong-lalo na po ang edukasyon, pati po yung sports. Hindi po, marami naman po yung marami po kasi yung mga kulang sa pag-aaral. Kumbaga, kailangan nila ng pang-aral nila. Opo. Kaya po, unang-una po ang edukasyon bago po ang sports. Ang sports naman po kasi, pwede naman po nila magamit po sa pag-aaral. Lalo na po sa mga scholars, magagamit nila yung talento nila sa edukasyon. Si Sir naman, Sir, ikaw, ano po pangalan niyo, Sir? Tumatak ba rin bilang ganyan? First time? First time po? So ano po nag-joke sa inyo para tumakbo bilang kagawad? Yung hindi po sa mga senior namin, yung kasi nakikita ko na parang nahihirapan na yung mga senior namin na pumunta pa sa barangay. Kami ngayon pag-usapan niya namin na kami na magdadala ng barangay sa mga senior. Si Sir naman, Sir, ano po pangalan? Former chairman dito. Former chairman. Kamusta po yung galing former chairman? Kamusta naman po yung barangay natin? Nung ako ang chairman, na ipagpatuloy ko lahat ng kabutihan sa barangay. So, gusto kong mangyari ngayon, gusto kong ituloy at ingat ang sistema ng pagtulog sa barangay. Experience ko kasi 22 years ako sa barangay. Una, naging tanod ako, kagawad hanggang chairman. So yun ang gusto ko mangyari. Gusto ko yung experience ko, ibigay ko sa mga bagong para matutuwa nila kung ano talagang dapat mangyari sa barangay. Yes. Okay po. Si Ma'am. Si Ma'am naman. Ma'am, ikaw. First time po. Pangalan po, Ma'am. Josepina Andales. Sana pong sakali, ang programa mo sakali maluklok. Kung sakali pong pasok kami, sa akin naman po, tutulungan ko sila magbantay sa 24 oras kasi po, yung kailangan po kasi dito minsan sa street namin, palagi kami nagkakawan. So pag ako naman po nakajote, babantayan ko po talaga ang mga mga magnanakaw kasi po palagi kami ninakawan dito pati mga gamit namin dyan sa motor. Kaya yun talaga po ang aasikasuhin ko pag makapasok po. Thank you. Sir naman, Sir, ikaw magandang hapon po. Magandang hapon po. Pangalan, Sir? First timer din po si John Navarro po from PCSO. Yes. So 40 years in service po, nagkaroon naman po ako ng malaking experience sa pagtulong sa ating constituent. So ang balak po na talaga ng team na po sa tulong-tulong po namin, magkaano po kami sa aming mga senior, lalo-lalo na po sa aming mga kabarangay. Mayayin namin sila kung ano po ang kanilang mga kailangan at may tulong namin. And the same time naman po, pwede naman mo namin silang tulungan na lumapit din sa opisina ko dati sa PCSO na makakatulong sa kanila at kay chairman na po namin na magiging soon to be po na kahit pa paano po maliwanagan na po ng gusto yung lugar namin para maiwasan na po yung nakawan, yung gano'n po na konti trouble. Sa amin na po lahat yung sa team na po talaga pagkakaisa. Thank you po. Ngayon ang pagbabago. So, opo, Sir, ano po masabi nyo dahil kayo po ang sinuportahan ng dating chairman po natin? Natutuwa naman ako. Actually, itong mga kapitbahay ko nito, mga lihi kong taga rito rin na yung tiwala nila, ibinigay sa akin. At gano'n pa ba, siyempre, susprayan ko na ng mabuti. Dapat talaga parati may pagbabago para kumbaga sa buhay ng tao, di ba? Kung mag-stick naman ka sa style mo, para hindi ka angat, di ba? Kaya kailangan talaga puro pagbabago, baguhin mo pag may mali, baguhin mo na naman, Hindi yung kung dati na lang, puro ganun, siguro magiging hindi ka angat. Kaya dapat talaga, ang slogan namin ngayon ang pagbabago. Yes. Or additional pagbabago. Yes. Sir, mensahe nyo na lang po sa inyong mga kabarangay. Ang magiging mensahe ko sa mga constituents ko, kung sakalang palalo, yung maganda rin naman ang nagawa ng dating chairman, kaya nga sinasabi ko, continuous ang pagbabago. Halimbawa, yung peace and order, hanggat kaya natin maging
vigilant tayo. 24 hours ang bantay. No? Para at least makatulong man maayos yung mga kapitbahay. Pangalawa, syempre yung livelihood project, importante rin dito sa atin eh. Marami rin gusto kahit maliit na project, maliit na trabaho, kumita na sila. Dapat makakasahan yun. Lalo na last yung mga senior citizen. Huwag po kayo mag-alala. Ano nga pala, itong isang ano namin. Isang kagawad namin si Marjorie. Sige, bago ko tuloy, pwede bang Ayan, pakilala ko? konting ano po, Konti lang. konting speech. Okay po, by the way, good afternoon to everyone. I'm Marjorie Lavarias. Tawag nila sa akin is Jury and Sweet. Ngayon, nakaano ko sa team na para sa pagbabago. Ngayon ang pagbabago. Kami naman is mag-serve kami, serving with a good heart. Talagang maganda yung plataforma namin para sa aming barangay. Yun lang po. Thank you. Continue ko. Sige, continue ko na. No, yung yung concern ko naman sa mga senior citizen, di ba health provider? Pipilitin namin na monthly refill ng gamot nila na di-deliver na lang namin sa kanilang mga kasi usually mga senior namin mga may maintenance. Talagang halos ngayon na lang karamihan, ngayon na lang na sila naglilipid. Kaya may hihina, yung iba. Okay sir, panawagan niyo po sa mga kabarangay nyo ngayong Ayan, sa mga kabarangay ko, no, hinihingi ko ang inyong suporta. No, para sa darating na halalan ngayong Lunes, darating na Lunes. At huwag kayong mag-alala. No, kung sa pangako lang, siguraduhin ko sa inyo na talagang kung ano yung pinangako namin, tutuparin namin. Actually, tinutupad na namin sa ngayon, hindi pa kami nakaupo. Kaya huwag po kayong mag-alala. At ginagantiri ako kayo, lahat tayo magiging masaya once na kami magtuto. Yes! Ano ang sigaw ng barangay? Yes, maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. And good luck po